Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Broadcasting live from the heart of Mindanao, province of Bukidnon. Ito ang Radyo Bandera Bukidnon, ang pinakamalakas na himpila sa bayang napapakinggan sa 88.1 Balay City, 102.5 Valencia City at 89.7 Marama. Radyo Bandera Bukidnon, iwawagaywa ang bandera ng malayang pamamahaya sa puso ng Mindanao. 88.1 Balay City, 102.5 Valencia City, 89.7 Marama. Pinakarespetado sa news and current affairs. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod nga nasayon, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong... Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyu may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musod di sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan na walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mula ba nato nga mga pobre sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan. Nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulong manon nga. Good morning kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Mayong buntag sa tanan. Niatag karon sa adlaw nga Huwebes, pitsa 23 na sa bulan sa Hulyo. Nining tuig 2026. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Dakan na putag mga butang isgutanan karon diri sa atong tulumanon. Bosa plaster kamo duyog kanamo gikan ning orasa hangtod na sa alas 9. Mga butang lungsod nun nga dunay dakong kalambigitan ang kinabag-ang katawhan. Ikaw ako kitang tanan. Plastari higala. Pakiguban kanamo gikan ning mga orasa. Sa kamulong kapamahaw karon kusgin ng mga monitor ninyo para di mo maisturbo sa inyong pagpamahaw. O niya katong digamo pa kay wa pag yun makaluto paspasina para di mo ma-late sa inyong kaon. Likay spasmo. Delikado ra ba ning sige ka mapasmuhan kay kabuhi ding labas. Okay lang kabuhi kung naras ulo, naras ulo, naras tiyan. O busa ka sa ulo, delikado na. Manimot-simhot na ka. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! By the way, basig na tingala mo sa atong frequency sa Malay-Balay ha. Dili na mo tingog ang 88.1. Kung naa mo sa atong live karon sa Facebook page sa Radio Bandera, pahibalon ko kamo nga ang atong frequencies Malay-Balay dili na 88.1.
Unta ato ning gi-anunsyo sa July 28 pa man pero gi-advance na to. Niabot man gud ang atong technician kagahapon. Muna nga gitrabaho na lang no, giliso na lang niya. So ang atong 88.1 ato nang limtan sa dayon. Bye-bye! Bye-bye 88.1! Bye-bye! Ato nang ilubong sa kalimot ang atong 88.1 Radio Bandera Malibalay nga frequency. Ni ata sa frequency nga daan naman eh. Ato gyapon eh ang 89.7. Ato gyapon eh. Isulat ko do palihog da daybe para di lang ko malimtan. Ang atong bagong frequency mao ba na 89.7 ba? Nawa man to din he. Nawa to din atong file ba? Isuwat sa likod diha og 89.7 ba? Mao na ni ang atong bagong frequency. Sa radio region nga nagsalig nga maminaw, wala sa atong Facebook Live. Kasi natingala mo kay off the air ang 88.1. Dili na mo tingog ang 88.1 ni anatas 89. Mo ba day? 89.7? 89.7 ba to? Nawa mo itong isuwat. Naraw? Ipaliw ko na be? Naraw? Okay. So, 89.7 na ang atong frequency. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sama sa naandan, nanukan kita diri sa Malaybalay, 89.7. Dili na 88 ha. Radio Bandera Malaybalay, 89.7. Live usap kita dito sa Radio Bandera Valencia, 102.5. 102.5. Ang atong frequency sa Radio Bandera Valencia. Samtang ang atong Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental, 94.5 sa dial sa inumang radio. Ang atong partners radio. Tulog ka mga sibihanan sa radio ang nagtabang sa atong programa sa buntag. Kining atong Kuskus Bandera para mahatod kita diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga tugkaran, tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ginamit ang frequency sa FM. Og set lang mo, asa mo anang asay pabor ninyo anak nga mga frequency. Diha ba mo sa 89.7 Malaybalay, diha ba mo sa 100.2 102.5 kung niya mo sa Bukidnon. Pag naapod mo sa Misamis Occidental, dito mo sa 94.5. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Daghang tagisukutanan karon diri sa atong pagpanaguban. Padayon pang gipangita sa kapulisan ang suspitsado sa pagpamusil. Doon na po'y gipusil diri sa Bukidnon. Yano na kayo mo patay karong tao sa inga si katao ba? Gibugha kagahapon, kaghapos-hapon. Diya kinis Barangay Vintar, Valencia City. Ang motibo ani panaglalis. Kay gisita sa kining pahinante or truck helper. Ga-deliver nag-uwil ng truck. Ang iyang pahinantes driver, gisita tong single motor, nga ilang gisundan. Ibadlong ba, kaya diha ni agi sa fast lane. Iyang giignan nga, sir, diha mo sa low lane, sir, ayaw mo dire sa fast lane, kaya sa mga dagko maning nga truck. Managtiayo, nagsakay single motor. Doon ay bata ang angkas, nasuko tong single motor nga iyang gisita. 15 minutos ang nakalabay, doon ay nibalik sa ila, naka-single motor gihapon. Sos, kung ano naman din riding in tandem naman din Gidoolan sila, giignan tong pahinante nga, kamo ba? Hambukiro kayo mo, di gani mo taga-dinis Bukidnon. Dayog bonot sa armas, bira, pak! Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Igo ang pahinante.
Ang pahinante mo gibarahan, dili tong driver. Intimano patay. Doon na tayo interview, ipabati niya na karong taon. Kaya na-interview kini sa atong pila kamagid sa Kupas Media sa Bukidnon. Ang driver mismo sa nasangpit nga truck nga ga-deliver og oil diha sa Valencia. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Ato ning i-update karon taon dire sa atong pagpanaguban sa atong programa. Samtang sa Pikas Bahin, Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. sa dugang pa sa atong mga hiskutanon usab din buntaga, sa atong mga napreparar nga mga isyo, alang nining adlaw nga Huwebes. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Dugang sa atong mga hisgutanan, dinis atong pagpanaguban, donay dili lang ha. Adunay usa ka bata nga babae gisumbag sa ulo sa iyang classmate, patay. Grabe na ba ning patay karon, no? Og dili kutsilyo ang mapatay, sa iyang sigataw pusil, og dili pusil kinumo. Sa Pikas Bahin, adunay usa ka inahan gipatay sa adik niyang anak. Pinagis pagdunggab. Naliso na kunong utok aning iyang anak ba kay sige gagamit og illegal drugs. Oh. Giluba in town ang inahan. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Patay. Samtang sa Pikas Bahin, dito sa Kandihay, Bohol, kadtong namising admin officer sa eskwelahan dito, nakita na, pero gisulod sa sako, patay na. Pulos man ni patay ng ato mga balita karon. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Ato mga hisgutanan karon pulos patay ba? Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Muna nang giingon lagi sa kadakuan sa itong kapulisan nga kuan kanang malinaw ng atong nasod karon. Ubos ang numero sa krimen ikumparar sa kani Presidente Rodrigo Roa Duterte nga administrasyon. Bintaha na kuno karon kay minus ng patay, minus ng krimen. Pero ang numero ilang gibasihan dili ang aktual. Kunya mo ingon pa ning pipila ka magkadakuas kapulisan nga sensational ang kuno kining gakadunggan nato sa radyo, gakakita sa telebisyon, gakakita sa social media nga mga patay, sensational ra kuno na. Sensational si inyong kagaral. Ay! Purya Gaba. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Ikasiyam nga impeachment day. Day 9 sa impeachment trial. Batok ni Vice President Sara Duterte. Ang pulso sa katawhan, lamang gihapon ang depensa. Lamang naman to sigurado kay igo naman lang to gitiwas ang cross-examination. Kay wa man to matiwas na tumiaging Martes. So gitiwas na lang sa defense lawyer ang iyang cross-examination ngadto ni matibag. Mao nga tibag-tibag ipong aging matibag. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Doon natin update na diriga po sa tubag panagubang karumpuntaga sa Tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Radio Bandera Malaybalay 89.7 sa dial Sinumang Radio. Radio Bandera Valencia 102.5.
O ang atong Radio Bandera, Oroquita City, Misamis Occidental, 94.5 Partners Radio. Kining atong programa, gidalit kaninyo ubos sa mga tinguha sa mga produkto sa Asigo Plus. Sama sa atong Asigo Max Liniment Oil, usa kini kamatang saplas nga muwagtang sa mga panuhot, mga pamaol, panakit sa kabukugan, dala sa arthritis o rheumatism, mga butod sa tiyan. Haplas silang sa atong Asigumax Liniment Oil. Dili mo mabalaka mga haplas anig na amoy mga biyahe, manakayan mog eroplano, manakayan mog barko, anha ba mo diha sa mga malls, mga simbahan, di mo mabalaka mo haplas anig, kaya di man ni manimaho. Ang baho ani humot. O humot ang baho, mura kag na perfume. O mga haplas ka ani. Mao nga, sa di pa mo biyahe, pwede manghaplas daan, Asigumax Liniment Oil. Haplas nga humot, wagtang ang panuhot. Ang ato usab nga Asigo Plus Purple Corn Coffee. Usa kini ka pure purple nga mais. Nga mo'y gihimong kape sa Asigo. O gihimo ning Asigo Plus Purple Corn Coffee. Ang Purple Corn Coffee, daghan tag benepisyo makuha sa atong lawas, ana. Oh, makatabang na sa mga balatian atong ginagmay. Kining Asigo ang purple coffee, purple corn. So, mao nga naa sa Asigo Plus Purple Corn Coffee, atong himuon batasano na to ang pag-inom ani Asigo Plus Purple Corn Coffee aron nga inig-inom nimo, nangapi ka, nanambal ka pa sa imong panglawas. Doon na po tayo Hello Coffee Liver Cleanser. Olimpio kinis atong mga atay. Kung sa imong tanaw, alang-alang ang imong beauty, labi na sa babae o lalaki, kaya na may lalaki po nga gusto magpahami sa kutis. Katong gitawag nila nga, kabalo ba day? Katong gitawag nga babalala. Kabalo ka sa meaning sa babalala. Pwede siya mababae, pwede po siya malalaki. Walay pili, babae, lalaki, gusto magpahami silang kutis. Batasanan ninyo ang pag-inom sa atong Hello Coffee Liver Cleanser. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser, katabang kini sa pagpalimpyo sa atong mga atay. Kung limpyo ang atong atay, gwapa o gwapo ang atong mga panagway. Inom-numi ang pangalan, Hello Coffee Liver Cleanser. Sa mga na problema usab sa ilang pagpagawa sa hugaw, irregular ang pagpagawa sa inyong hugaw, ayaw nagkumpiyansahe. Kaya ang inyong kulon anak mo'y dauton. Nagkanaramay na nga mates colon cancer. Mao nga mitras sayo pa karon, inom daan sa atong Asigo Cleanse Juice Drink, imni na daan para magawas ng hugaw nga nagtipon og diha sa imong kolon. Para di na magbalatian ng kolon nimo. Ikuha na siya, i-detox, limpyuhi ka na sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Ang atong Asigo Cleanse Juice Drink, natural kini nga colon cleanser. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Alang usab sa mga kalalakinan nga medyo hina na nga makig-arangkada sa ilang mga partner tungod sa kago sa trabaho. Doon na po uban nga wa gigana. Gamit mo sa atong Biramax Adult Capsule. Parisi ng kape, Biramax Adult Coffee. Pwede dungano nimo nag-inom ng duha, Biramax Adult Capsule, imo da yung tulakan og kape, Biramax Adult Coffee. O sa oras o 30 minutos, gatos o sa oras, sa di pa mo magkumbate. Pabuto-buto tamas ginawa. Ayaw ng pasalba, ig-agyod. Ay, pasalbahi, ig-agyod. Oh. Total, anda magamanubag og na ay anak, mukawas, di ba? Kay human ra ng pabuto-buto, siyam kabuan imong ipon, bata ang resulta. Mao nga, kinahanglan preparado ka kung magpabuto ka sa imong partner. Aron himsog imong lawas o kaya nimo buntagay binutuhay, imni sa Biramax Adult Capsule
og Biramax Adult Coffee. Basta naka Biramax, birat to the max ka na. Doon na po tayo Asego Plus Herbal Capsule. Pinaka-epektibo kini masaligan nga kapsula. Parisi usab dayon og atong Asego Plus Herbal Coffee. Kining atong Asego Plus Herbal Capsule, pwede ni sa maintenance. O wa kay sakit, pwede ka mo inom ani once a day. Maintain lang sa kahimsog sa imong lawas. Og doon na kay tambalon nga sakit, pwede 3 times a day. Buntag o to hapon. Wala ni siya overdose ha, kay herbal man Enon dumi, Asego Plus Herbal Capsule. Tulakan din mo inom sa kape, Asego Plus Herbal Coffee. Ang Asego Herbal Capsule or Asego Plus Herbal Capsule, masaligan, pinaka-epektibo nga kapsula o ang atong kape Asego Plus Herbal Coffee, lami na, healthy ka pa. Samtang doon na usap kita Asego Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Ang atong Asego Plus Herbal Coffee Creamer, friendly kini sa dunay mga diabetes. Sa ato pa, kung na kay diabetes, pwede ka mo inom ani. Ayaw kabalaka. Nga naman, ang gamit nga pagpatamis nining atong Asego Plus Herbal Coffee Creamer, dili tradisyonal nga katamis sa tubo, kundi gikas stevia. Moning gitimpla ani para molami og samot. Inom dumi Asego Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Lami na makapahimsog nga kape, onya makapabasko pagyod sa atong lawas. Mao ni ang mga produkto nga gidistribute sa Gold Found Incorporated. Mapalit kini sa mga nagkadaiyang malls diya sa inyong tagsatag sa mga lugar o sa mga grocery stores. Inyo usab kini mapalit diha sa Bofarco Pharmacy sa inyong tagsatag sa mga lugar. Kung asa ka nagpuyo karon naminaw ka sa atong programa, kung doon ay Rodjon Bofarco Pharmacy diha sa inyong lugar, diha ka makapalit din ang mga products. Bofarco Pharmacy Mindanao wide. Samtang dires Bukidnon, mapalit ninyo kini sa atong Gaisano Malaybalay o sa Valencia, Gaisano Valencia sa Sari Highway o Gaisano nga daan diya sa Valencia, naaatbang sa public market sa maong syudad. Mapalit usab ninyo diha sa Villa Hermosa City Drug Store sa Valencia City gapon O niya sa Maramag, mapalit ninyo kining atong mga products sa Centro Mall Maramag o sa Metro Mart Don Carlos Bukidnon. Og kining atong mga products mapalit ninyo sa tanan nga mga Radio Bandera stations sa tibuok Pilipinas. Standby sa atong pagbalik. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Hello, Coffee. Glow naturally, slim confidently, shine beautifully with Hello, Coffee. Hello sa tanan, tigpaminaw. Ako si Jane, 30 years old, taga Sugbugugon, Miss Orpo. Share lang nako sa inyo akong kasinatian sa pag-inom sa Hello Coffee. Since gainom ko permian nga kape na feel jud nako ang kaepektibo. Makagwapa, makahamis, makatabang siya mo glow ang skin. Mo slightly white pud ang skin. Anti-aging coffee, antioxidant, syempre, liver cleanser pud siya. Very proven and tested po. Sa naminaw diha nga gusto mo gwapa, muhamis ang kutis, i-try na ninyo ang Hello Coffee. Kay for me, the best kaayo ni nga kape. Ayaw na paglangahan for you to be a celebrity. Pag Hello Coffee. Hello, Coffee. Glow naturally, slim confidently, shine beautifully with Hello, Coffee. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon.
Ashigo Plus Herbal Capsule. Masaligan o pinaka-epektibo. Esther Angaw, nagpuyo sa Purokdo, sumasa panaon, Misamis Occidental. Ilan mo edad ka ron? 76. Ahoy, ang lawas. Sakit ako kabaga, sakit tuhod. Bugat kayo ang lawas. Karon nakainom na, mas maayo na. Kay tibok sa maayo, Asigo Herbal Capsule. Kayo maunay makatabang sa atong lawas. Esther Angaw, nagpuyo sa Purokdo, sumasa panaon, Misamis Occidental. Ashigo Plus Herbal Capsule. Masaligan o pinaka-epektibo. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niiring istasyon. Nangina magag digital supplies and printing needs at tunata sa CQ Digital Supplies and Services located beside Juan Network Bank in front of Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon. Services and product offers, school office supply equipment, also card printing, bookbinding, PVC ID making, Xerox, document printing, colored laser printing, invitation, souvenir program, and tarpaulin printing. Ang CQ Digital Supplies and Services adunay DocuWire printing and scanning. Yes, the latest engineering printing machine. Ang CQ Digital Supply and Services is owned and managed by Mr. Roberto D. Angsar. CQ Digital Supply and Services is certified establishment. Good news kay ang CQ aduna na pud sila bag-ong branch nga nahimutang sa level 2 DG World Robinson Place, Valencia, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, kontak lamang sila sa cellphone number na 0917-309-0569 or sa ilang landline number 8213-0900. Unsa pa'y gihulat, bisitahan na ang CQ Digital Supplies and Services. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan, malusog na katawan, magpakailanman. Ashigo Cleanse. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Ako dahil si Crystal Joy Gumanit. Isa ko sa staff din his Aaron Pharmacy. Sa Ashigo Cleanse, nindot ni siya kay tauna, Dok, ako ang problema is roted ako ang tiyan gani. Sugay makasiyar mga 2 to 3 days pa bago makasiyar. So, problema kay nako na kay murag feeling na ko kung luya, magsiyak ko kay bibi lagi ka kuhaan kayo kay puno pero niya akong tiyan. So, Ashigo Cleanse akong gigamit. Tilaw jud anak ko ana, gaan-gaan na jud akong kamati. Once lang tapos maka-poop naman ko og 2 to 3 tay sa adlaw do. Ako ta si Crystal Joy Gumanit. Ashigo Cleanse. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niiring istasyon. VG Soya Coffee. Soya na kape, suya ka. Suwayin na. Sir Rene Calubag, sir. Sa VG Coffee, sir. Juan, naimalit na rin mo din. Tapos, permente po may order kay mas makaayo mo siya, makahatag siya alibis po sa kuwan. Itong lawas. Tagabuntag yung kumaginom kita na. Di, sa puro lang pa, sir. Okay siya, sir, Roy. Sa akong gibati, sa kapoy na ko. Nasa bikiri. Kapoy yung lawas. Pag-take na ko ng suya kopi, lamang sa kitik, sir, Roy. Kay atong wala pa ko kakuan ani, nakainom. Kasaraw mo kabawas, pero nakatake ko primente. Kasuno, kaduha na ko makabawas. Nawala akong pamaon. Ang akong siglapat-lapat sa kong uno. Dahil siya, ang nagi alikyo. Ito sa mga pambitaw nga mutika, kung ayaw mo'y kuhan. Sana kay makuha pa. Sa puro lapat. VG Soya Coffee. Soya na kape, suya ka. Suwayin na. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niiring istasyon.
Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga may uli ug mabalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of Nangita magag digital supplies and printing needs adto na ta sa CQ Digital Supplies and Services located beside One Network Bank in front of Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon. Services and product offered: school office supply equipment, also card printing, book binding, PVC ID making, Xerox, document printing, colored laser printing, invitation, souvenir program, and tarpaulin printing. Ang CQ Digital Supplies and Services adunay DocuWire printing and scanning. Yes, the latest engineering printing machine. Ang CQ Digital Supply and Services is owned and managed by Mr. Roberto D. Amsar. CQ Digital Supply and Services is certified establishment. Good news kay ang CQ aduna na pud sila bag-ong branch nga nahimutang sa level 2 DG World Robinson Place, Valencia, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, kontak lamang sila sa cellphone number na 0917-309-0569 or sa ilang landline number 8213-0900. Unsa pay gihulat, bisitahan na ang CQ Digital Supplies and Services. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan, malusog na katawan, magpakailanman. Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Mr. Jess Vicente. Balik ta sa atong pagpanaguban. Dere sa atong programa ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Radio Bandera Malaybalay, bago na tag frequency ha sa Malaybalay, 89.7. Wala na tong 88.1. Ni anata sa 89.7 sa dial sa mga radio. O ang atong Radio Bandera Valencia, live po tayo karon. Pinagiusab sa 102.5 sa dial sa mga radio. Okay na ba ang internet ito, day? Tingog na ta sa Valencia? Live na ta karon? O ang atong Radio Bandera Misamis Occidental sa Oroquita City. Pinagiusab sa frequency 94.5 Partners Radio. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ang kini nitabo nga pagpamusil kagahapon adlaw sa Valencia. Panagbikil di, panagbangi. Naalagi kining kuan sa kadalanan ba? Doon ay dodag yung driver nga ang hinungdan sa pagpamusil katugyod ang pagsita no? Pagsita sa iyang helper ni adto nakasakay sa single motor nga managtiayon nga doon ay angkas nga bata. Ang tuyok tumong sa iyang helper matud pa sa driver maulang aron safety. Dili mo agis tunga diha sa low
low lane. Kanang kilid. Ang kanato nga mo man na siyang fast lane, muna diha agihanan ang muna diha mo agi mga four wheels hantod sa uban pa nga kadaghanon sa wheels. Gikan sa four wheels pataas. Pero kini mga single motor dapat diha ron ta gini sa low lane, no? Mao man ni ang kuan pod. Kung nato ibase sa kalagdaan sa Land Transportation Office LTO. Apan sa dihang ila kining sa dihang advisean sa pahinante sa nasangpit nga delivery truck, nasuko katumaong nagsakay sa single motor uban sa asawa o niya after sa 15 minutes doon na dayon ni abot nga duha ka mga lalaki nakasakay sa single motor. Riding in tandem. Gisita sila kay hambugiro ra kuno sila, dili sila taga Valencia na maghinambog, magisog-isog. Dayog bonot sa pusil katong naas motor, gipusil ang pahinante. Patay. So dito kini natabo sa Barangay Vintar, sakop diha sa siyudad sa Valencia. Kagahapong adlaw kini. Doon ay pamahayag nini ang driver. Kasumala pa sa driver nga kauban sa biktima, mola to ang kuano, nahitabo. Gihangyo lang nga sa fast, dili sila sa fast lane moagi. Dito sila sa low lane. Kay mo man ginagihanan sa mga motorsingle. Amo tog tinuod mo pugha ni gisultis driver basi napay mga pakapin nga istorya nga nakapainit pod sa single motor nga ilang gisita. Basig doon na pa'y uban unya nga mga maayo nga, mga dili maayo nga mga pulong na nagka-trigger sa kasuko po niya ito nagdala sa single motor. Pero dili ang single motor mo yung nagbira ha. Ang katong kisita nila nga managtiayon. Lahi ang nag-response nga sa analysis sa driver, basig katong maong managtiayon ni sumbong nining duha. O niya gibalikan sa duha, kining nasgutan nga truck o dito gipusil ang iyang pahinante. Ato paminahon kining interview sa ato makabanan sa media sa Bukidnon ngadto sa driver sa nasampit nga delivery truck. Delivery ni oil. Ano mo sir kay nai motor nga nagkiayon ba? Nasundan na mo. Man, siya pa nila suko imbis among istoryahan nga dapat dili mo liya sa paslin, dapat di bata. Ya, ang ako ang pahinante mo may madlong ba? Nga, kuan, suko noon itong driver atong kuan. Miya, mo itong ang asawa, ingon nga, ditso na lang, ditso. Kaya, matong ditso sila. Mga 15 minutes, may doon ka tao, balik. Lingnan pa kita mong ente nga, isog kayo mong lingon sa kadari. Ano ba? Itong, isog namin kayo itong... Sa ato pa, murag na ilhan din eh. Kining maong, kuan ba, truck, delivery truck, na ilhan ni atong duha ka suspect. Kaya nga nakaingon man siya nga, isog kayo mo, nga di mo taga dinhi. So, na-identify ni daan siguro na, no? Nailhan ni daan nila nga truck siguro nga sige deliver sa oil. Kaya nga nung nakaingon mo tong mga katong suspect nga, isog kayo mo ha, dili, raba mo taga diri. O nga nung nakailam mo siya nga dili taga diri, nangutana balik taga asa. So, doon ay posibilidad nga nakaila siya daan, ang katong suspect nakaila daan aning nasampit nga truck delivery. Or delivery truck. Padayon nung ta kining statement sa driver. Pusil siya. Sa pagitan ng ganman, sir. Diri mas lagi kan. Yung katong motor nga giistoryahan ni Lahos to. Oh, Lahos. Magpasabot nga isumbong sila dito na nagpalaban ba? Pero dili tumaw, sir. Dili tumaw. Dili tumaw.
Doon sa bakato nila. O, Asa pa tayo gikan sir? Davao gikan sir. Sabaw. Hmm. So, deliver ang sa Deliver ng tika. Nag-deliver kami diha. Pag mag-deliver, mo to. Sir, katong inyong pahinunti, nagbiyahe mo, pila mo kabuo? Kapat. Kapat ang buwok. Batong kabuk. Then, kato siya nakasakay, asa mo nakita. Nag-dream to sa nadaplinan. Bro, hugong kuan ba? Siya ihatong ibadlong kung nagmotor naman tiyayon. Nga, Transit kami sa transit. Francis. Pero nasdaq. Kinalapinan. Putahan. Oh. Pero sa pagkita mo ganina, naog siya. Oh, lihat na gusto. Ubos, diskarga man. Diskarga man eh. Buat man sir. Pauto ang kuan no, initial pamahayag sa driver sa nasangpit nga delivery truck. Naman ito siya, tao. Iya. Pila ka mukha na. Tampi ali. Asli yan lang kaya ba? Isa la. Isa. Kasi pangalan sa biktima sir. Junjun naman ako na. Nampo na. Kuha mo lang pangalan ko. Pero bago pa na ni mga kauban, mo na po. Kaluhan yung balik ko rin. So bago pa na pa. Bago pa o. Bago pa. So unsa mong giyang papel sa inyo? Ahinte. Ahinte siya. Siya may ahinte. Siya ahinte. Kasir ba? Siya may kagawat. Kaya tubang sa... Gawas ato sir, wa na ba yung pang-ilapsan ng mga bustahan? Wala. Ato, mula sa inyong pagtuo. Wala na ilain. Aturag yung iyang pagkita. Atura. Mga hinungdan. So mo to mga kabandera ang tipik no sa pamahayag sa driver human kini hinabi sa atong mga kaubanan sa media diri sa lalawigan sa Bukidnon sa mga panghitabo. Upat din sila kabuok ang sakay sa maong delivery truck. Ikaupat yung driver o niya katong gipusil na kilid. Kilid sa pultahan ba? Siya maoy unang nasita ni atong duha ka mga riding in tandem. Duha riding in tandem is duha na gina, di ba? Riding in tandem. Unya, sa pagsita, atong ma-analisar nga, murag kailan na niya ni nga traka, kay nga nung niingon mo siya nga hambog kay mo. Iso kay mo, dili raba mo taga dire. Dako ang pagtuo sa driver, nga konektado katong duha ka mga suspitsado, riding in tandem ha, konektado ni atong ilang gisita, nga managtiayon, nga nakasakay sa single motor. Doon ay koneksyon. After 15 minutes, humanto nila masita kay nagkalalis masam sila aning biktima, niabot na yung kining duha ka mga riding, kining duha ka mga suspitsado or niabot na yung kining riding tandem, o dito giingnan sila nga isog kay muha, dili ra ba mo taga dire. So ngano nakalitok sila og isog kay muha, nga dili man sila mao ang gisita, katuramang managtiayon na nagsakay sa single motor. So, tanaw sa driver, doon ay koneksyon. Ang analisis sa driver nga posible ni sumbong kadtong managtiayon ni atong duha ka tao kasakay sa single motor nga mao ini risback nila og may pusil sa iyang pahinante. Kini karon nga panghitabo gitutukan pa sa kapulisan sa Valencia. Atong gipaningkamutan makontak unta nato police station pero di pa man, no? Di pa sila muhatag og kaning resulta silang investigasyon. Kaya nagdagan ang ilang pag-investigar. Ila pang, kung yun, hipuson ang uban pang mga dugang anggulo ni nasangpit nga panghitabo. Og may connection ba kini ni atong gisitan nila nga managtiayon nga nagsakay sa single motor or baka doon ay laing atraso kining maong driver o kaubanan bakas driver nga sakay sa maong delivery truck. Ang ilang trabaho nini nag-deliver og oil sa Valencia. O niya taga Davao sumapas driver, taga Davao tuwa sila gikan ni sila sa Davao. Dito ni sila gikan sa Davao. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera.
Alas 8:20 na sa atong pagpanaguban. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Anita sa dugang iskutanan sa atong tulumanon. Dugang nga mga panghitabo sa atong palibot. Labi na gyud sa dire dapita sa atong nasod sa Pilipinas. Kadtong sumbag nga estudyante. Kuya usad babae ra ba ni? Mauhinon rin taon sa kamatayon sa nasangpit nga babae. Kuha ni siya, sumbag sa ulo sa iyang classmate. Patay in taon ang nasangpit nga estudyante. Babae kini nga estudyante ang nagsumbag lalaki, iyang classmate. Nagbangutan ang pamilya in taon ini sa maong bata nga babae nga estudyante. Human namatay tungod sa grabing samad sa ulo nga gituo ang resulta sa pagpanakit sulod sa ilang eskwelahan. Gikabutyag sa apuhan sa nasangpit nga biktima, pinagiusab sa iyang post sa social media, nahitabo ang insidente ni atong adlaw nga Biyernes, diin gituhuan gisumbag sa ulo kining biktima sa lalaki niya classmate sulod sa ilang eskwelahan. Delikado na ni mga eskwelahan karon ug di kamo magmonitor sa inyong kabataan mga ginikanan. Daghanay mga tuntong nga mga estudyante ba. Tungod kay wala dayon nagpakita og seryosong sintomas. Nagtuo ang pamilya nga ordinaryo lamang nga sakit sa ulo og hilanat ang gibati sa bata o gihatagan kini og tambal sa hilanat og labad sa ulo. Apan bandang alas 2 kadlawon, niadto miaging adlaw nakasinati og grabeng kasakit sa ulo ang biktima, mahinungdan gidala kini nila sa may Southern Philippines Medical Center dito sa Davao. Sa CT scan, nadiskubrihan sa mga doktor nga adunay pagdugo sa sulod sa iyang ulo, adunay ugat nga naputol. Sus, grabe ba? Nga hinungdan sa pagka-grabe sa iyang kahimtang. Bisan pa man sa paningkamot sa mga espesyalista doktor sa medical team, wala na makaya sa lawas sa bata ang iyang kondisyon o sa ulahing report, gideklarar kini nga patay na. Usa ka mensahe gihangyo sa pamilya ang tanang mga ginikanan o guardian nga seryosohon ang mga sumbong sa ilang mga anak may tungod sa mga pangitabo sa eskwelahan aron malikayan ang susama niini nga trahedya. Dili ni siya trahedya. Alang kanako dinhi trahedya kitinuyuan man eh. Gituyo ni siya og sumbag, so di ni trahedya. Moingon tag trahedya katong gikan sa kinaiyahan ba? Mga baha, bagyo, linog, muna'y trahedya. So tinuyuan eh. Krimen. Gipabot usab sa pamilya nga magpadayon ang investigasyon aron matino ang tinuod nga mahitabo or nahitabo o mahatagang hustisya ang pagkamatay sa ilang miyembros pamilya. Grabe na. Sulod ni sa eskwelahan ha. Kamo mga ginikanan nga naminaw karon kung naamoy mga kabataan nga nagtungha, elementary or high school, kinahanglan i-monitor gyud ninyo kay daghan ay buang karon nga mga estudyante. Daghan ay buang. Gani kagahapong adlaw dito sa Balingasag, Misamis Oriental, St. Peter. Usa kini ka pribadong eskwelahan. Dunay usa ka estudyante dito nga nagdala og pusil o kutsilyo. Sulod mismo sa eskwelahan ha. Kay doon na kunoy bullying nga nahitabo. O niya kining suspect nagdala og armas o kutsilyo o nahitabo ang sinumbagay sulod sa eskwelahan. Wala rahinoy nakapabuto. Pero na sapon gyud nga si dalang armas. Samtang ang linabana na dayon ang kini kunong gibuli ang amahan ni Laban giadtong eskwelahan. Dabi ang nagbuli kay ang angkol ni Laban mo pod
Ni ato po sa eskulahan, sinumbagay po ng angkol ug ang amahan. Karambula. Ang angkol ug amahan sinumagay. Ang isig ka estudyante ang gibuli ug nagbulib. Binakbakay tamas ginawa. Nagkagumot ang sulod sa eskulahan. Kagahapos hapon, usa ka pribadong eskulahan sa lungsod sa Balingasag, Misamis Oriental. May nalang gani kay Wagyoy namatay. Pulos ra mga bukol sa agtang, bukol sa nagway, anaangkon sa mga nagsinumbagay. Wala po'y nasamad. Wapon makapabuto katong estudyante nga nagdag armas. Kay dali kini napaggang sa kapulisan dito napita. So, sa lakton nga pagkasulti, lesson learned, nga ato makutlo nini, sa mga eskwelahan karon kanang inyo mga estudyante nga nagtungha, dili nagyod kakumpiyansahan. Ang moto'y kakuhaan o basihanan katong netabo dito sa Tacloban, katong National High School dito napita, nga daghang estudyante ko nga matay, gumikan ka ng daghang pong armas katong estudyante, patakaw, pamusil sa mga estudyante kaya makita sulod sa eskwelahan. O sa to ka-ehemplo nga ang ayan di ko ta makumpiyansa sa itong mga kabataan kung naasulod sa ilang mga eskwelahan. Monitoron ko na nato kanunay. Kini sa Balingasag ang hitabo kaghapon adlaw, wala pasagdi sa mga ginikanan po ng ilang kabataan. Ang angkol automatic nagresponde sa katong angkol sa nagbuli. O niyang amahan sa estudyante nga gibuli, automatic sam nakaresponde. Kailang gimonitor ilang mga anak mo na nagsinumbagay sila sa eskwelahan. Pastilan. Unsao na lang, di ba? Bisag unsao nimo sirog alerto, kamo magginikanan, kamo hinon mag-unay sinumbagak, ilinabanay naman. Imo mang itolerate ang daotang buhat sa imong anak. Kanang bullying, bawal biya na. Di ba? Mafailang kakaso anak sa bullying. O niya, imong itolerate imong anak, labanan nimo kay nasukot ang iyang gibuli, di po na maayo. Dapat ang buhaton sa ginikanan, gibadlong to niya iyang anak. Kung sabi na gibuhat nimo dong, di na maayo dong. Ayaw na, kay makasala kasi imong kuana, pwede ka mapriso anak. Di ba kay pag-abot sa eskwelahan, kipangita man itong estudyante gibuli, kay kipasakita naman ang nagbuli, laban naman ang amahan, abot sang angkol sa gibuli, amahan og angkol mo nagsinumbagay. Linabana na sa way klaro. Dapat sutaon sa gyud. Ayaw na yung konsinter sa imong anak. Kung ang imong anak mo'y nakasala, ayaw na i-konsinter para way gubot. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Sa mga nitamo, usab dito sa Davao, kining gisumbag nga estudyante babae, ang problema lang kay nagpakahilom rin siyang ginikanan, wa musultis tinuod. Abi sa ginikanan nga kanang normal lang nga sakit sa ulo ba? O na hilanat, numar nga hilanat, sos, ang istorya di ay, sumbag ba siya sa ulo siyang classmate, wa musulti sa tinuod siyang ginikanan. Sa ilang nasaran, ulahin na, dito na sa ospital, grabe na ang kahimtang silang anak. O wa gin matabang, bisag unsa kini og atiman sa mga mananambal, nabugtuan gyud sa iyang hinulamang kinabuhi na sampit nga biktima. Sa ato pa, kusog-kusog nga kumo to, laki god. Lalaki nagsumbag, unyang isumbag babae, pila repog taon anong babae. Kato nanumbag nga lalaki, kusog nga pagkasumbaga siguro sa ulo, mo nagibati gyud sa babae in taon ang kasakit. Unya, gisekreto rin niya sa ginikanan, mo na'y nakapait. Dapat panunta kini mga estudyante o pasakitan magaling ay kahadlok sumbong sa inyong ginikanan. O niya kita mga ginikanan, klaroon sa inyo na to. Dili ta kay magpataka lang na konsenter sa itong anak. Pareho sa netabo sa Balingasag, konsenter na yon at sumbagay ang angkol o ang amahan. Kinahanglan klarohon sa inyo. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Sa pikas bahin, dunay inahan, gipatay sa iyang anak. Pinagis pagdunggab. Kini kunong bataa, dugay na nagagamit og kanang utot sa demonyo. Sige na naglatay-latay.
O, naanan naglatay-latay ba? O niya, og mahuwasan, magluya, mangita na po na kwarta kay para mapalit na sa droga, aron tiraho na po ng droga para mabalik ang iyang kahimsog. Nabikil kinis inahan, kay naanan ni flip na ba? Buang na ang iyang ulo. Flip. Kasabot mo ba ng flip? Flip na sa illegal drugs. Naanay gamay. Doon na taytok sa ulo, taytok. So, nabikil kini siya kay ang iyang inahan, gipalista kining bataa para pa-injeksyonan unsa ba tong injection? Bakuna matingal ito, wapon specific unsa nga klase sa injection, kay na ako noy libre sa barangay. Moto gi-appeal naglista kining iyang bata. Sos nahiringan sa iyang anak. Wala daan naman buang-buang ang ulo kay flip naman. Kay question niya iyang inahan. Ngano apil-apilon ko siya unsa man kuno na. O niya daan ko nuno gisapot-sapot kay wa matagay kwarta, wa kapalit og droga. Sa kalagot niya sa iyang inahan, nagkuha sa kutsilyo, gidunggam niya dito ang iyang inahan. Wa na kapadagang ang inahan. Dong, ayaw dong. Ayaw buang kang inahan na ka. Duslak tamas ginawa. Sus, ginoo ko. Patay in town. Human lubaa sa nasangpit nga suspitsado ang iyang kaugalingong inahan ha. Iyang kaugalingon kini nga inahan. Netabo kini ni atong Hulyo 21, 2026. Dito kini sa San Francisco, Camotes. O giila sa kapulisan ang biktima nga si Melody, 51 anyos, residente sa nasangpit nga lugar. Sus, grabe ba? Nasaran nga hay sa droga pagyod ang suspitsado nga anak dihang iyang gikalalis ang mauniyang inahan. May resulta sa pagdunggab ni patay in town. Mani ang kuan, labing pait pagyod ha. Labing pait pagyod nga dangatan sa usa ka ginikanan. Sa usa ka inahan. Ang inahan mapinanggaon gyud silang anak. Walay lihok sa inahan o ramahan nga makadaot gato silang anak. Ang tanan pulos gina makahatag kaayuhan gato silang mga anak. Usahay lang kini mga anak or anak, dil ay specific lang na to, di lang na to mga, kaya daghang sa buutan nga mga anak. Usahay lang ang mga dunay anak nga maldituhon, bisag unsa og advice sa inahan or amahan, mutuman gyud siya. Mas isog pa sa ginikanan. Labi na gyud og nakapil-apil na nining latay-latay sa utot sa demonyo. Mao na nga musukol nas ginikanan, mo patay na. Di na makaila. Tungod lagi kay naa naman influensyado sa gidili nga droga. Sama ni nitabo nito sa San Francisco, Camotes, na tumiagi pit sa 21, miaging adlaw, nga sumala sa mga silingan, o kaubanan nila sa balay, no? Gituhuan nga high kini sa illegal drugs, ang nasangpit nga susipitsado, mao nga nakabuhat og krimen nga susama nini. Lesson learned. Ato makuha mga ginikanan, mga kabataan, dapat respeto gyud mo sa inyong ginikanan. Kay wala kamo dinhi kalibutana kon wa poy ginikanan nga nibuhat ninyo. Og wa mo buhata sa inyong ginikanan, di mo gawas aning kalibutana. Mao nga irespeto ninyo ang inyong ginikanan. Sama usab sa mga ginikanan, irespeto gyapon ang atong mga kabataan, pinagi sa paghatag giya sa tarong alang sa ilang tarong usab nga ugma. Standby mo sa ato magbalik karon taon ato sang ipasa sa Pikas Lawag para sa dugang Bulawanong Pahinumdom. Standby. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, ito,
This is the only radio station para sa inyo, Radio Bandera. Makinig kayo dito. Easy po sa ka-teenager for the go na bakas sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos. Moatubang siya og dako nga risiko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Di kaysa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ako sa Nicolo Piba, kapitan sa Barangay Santa Maria, Nabuturan, Davao de Oro. Agin ako og ka-stroke, kaupat ako may stroke. Naagin ako og ka-paralyze. Bangunon na lang ko to sa ospital ro pagkaunon. Hanto diri sa amo ang balay, maglisod ako paglakaw. Nagingon ang doktor, ila kong paoperahan. Ang gasto man og dako. Lugos naman ko ka lakaw kay ang akong mga ugat. Barado na hinay na kayo ang blood flow. Mao nga wala jud ko paopera. Wala ba ko'y kwarta. Naginom ko sa EXL Makabuhay Plus. Kaloy sa Dios na ulian ko. Makalakaw ko karon bisan wala ko operahe. Salamat sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Makabuhay Day! Di lalim nga mag-maintain og energy ug healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga akong pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay duna kini 17 ka powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Is it always on the go? Ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang gid kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Manila Digital Supplies and Printing Needs adto na ta sa CQ Digital Supplies and Services located beside One Network Bank in front of Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon. Services and product offers, school office supply equipment, also card printing, book binding, PVC ID making, Xerox, document printing, colored laser printing, invitation, souvenir program, and tarpaulin printing. Ang CQ Digital Supplies and Services adunay DocuWire printing and scanning. Yes, the latest engineering printing machine. Ang CQ Digital Supply and Services is owned and managed by Mr. Roberto D. Amsar. CQ Digital Supply and Services is certified establishment. Good news! Kay ang CQ, aduna na po sila bagong branch nga nahimutang sa Level 2, DG World, Robinson Place, Valencia, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, kontak lamang sila sa cellphone number na 0917-309-0569 or sa ilang landline number 8213-0900. Unsa pa'y gihulat, bisitahan na ang CQ Digital Supplies and Services. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman.
Are you looking for a school that provides quality education at an affordable cost? MATI, Mindanao Arts and Technological Institute, has been serving the people of Bukidnon for the past 36 years. MATI is committed in providing quality, accessible, and affordable education to every person, especially to the poor, but deserving students of the province of Bukidnon. MATI enrollment is now going on. Please submit your card, good moral certificate, and birth certificate to enroll in Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, and class schedule are available for PSOA. Tourism sector, hotel and restaurant services, housekeeping in C2, food and beverage services in C2, senior high school, grade 11 and grade 12, gas, general academic strength, ABM, accountancy, business and management, HUMS, humanities and social sciences, TVL, technical, vocational, livelihood, day, night, and Sunday class schedule are available for senior high school, junior high school, grade 7 to grade 10, or regular class schedule are available for junior high school, elementary, grade 1 to grade 6, kindergarten, preschool. For more information, please visit MATI Information Office, MATI Gate 1, Barangay 9, City of Malaybalay. You may also call us at 088-813-3039 or 0905-816-1980. Matinian Objective. Through knowledge, skills, and self-discipline, we build strong leaders. Enroll na and be one of us. Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo. Mr. Jess Vicente. Balik ta sa atong pagpanag-uban diri sa atong tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bukidnon. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Radyo Bandera Malaybalay 89.7. Bago na itong frequency ha, dili na itong 88.1. 89.7 sa dial sino mang radyo. Radyo Bandera Malaybalay. Og live sa kita karon dito sa Radyo Bandera Valencia 102.5. Diha gyapos dial sino mang radyo. Og live sa kita dito sa Oroquita City, Misamis Occidental. Pinaagi sa 94.5 Partners Radio. Balik ta diri sa atong tulumanon, atong isigutan kini siyam kadlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ipabati na ko ninyo kining tipik sa na pagpadayon, no? Kaya padayon kagahapon ang cross-examination, pag-cross-examine ni Attorney Mark Binluan ngadto ni NBI Director Matibag. Kay wa kini matiwas na tumiaging adlaw. So, doon ay portion diri nga atong ipadungog ninyo sa maong cross-examination ni Attorney Mark Binluan ngadto kang Director Matibag. Doon ay pangutana ngadto kang Director Matibag o niya gusto sa counsel sa defense pinagin Attorney Mark Binluan nga tanggalon sa record katong iyang tubag kawa magkadimao. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. So sa ikaduha kini kadlaw nga cross-examination, kaya di gud madaso sa kadlaw lang. Nagsugod kini pag-cross-examine sa ikatulo nga witness sa prosecution niadtong adlaw nga Martes. Pero sa dihang niabot ang oras sa paghuman sa maong impeachment trial, mo na continue na lang kagahapon. So continuation kini ang gihimo kagahapon adlaw. Daghan ang nag-react nga lamang gihapon ang depensa. Pero para sa prosecution sila kunoy lamang kagahapon adlaw. Ang katawhan na lang mag-decide na lamang ba ang prosecution kagahapon nga kabunga-bunga gipos tubag si Matibag. Susama sa pagdungog na tumiyaging adlaw nga gahangos ba? Samtag i-cross-examine kini. Gahangos o niya murag kaihion
di kasabot sa iyong gibati. Ay, Arang-araw na lang kagahapon, kay kaduha ka adlaw na sa pag-cross-examine, medyo na wala-wala na itong paghangos ni Matibag. Kulbaan manigapon manubag ba? Lisod ba kuning taong mamakak? Ay, og mamakak kasi mong istorya, og maigo niya kas pangutana nga lisod nimo tubagon mo nang magkabunga-bunga sa ka. Ay, niya kining tipik sa cross-examination, nagapadayo cross-examination kagapong adlaw atol sa ikasiyam nga impeachment impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Atong ipamati ang portion ani dinis ato pagpanaguban. Mentioned yesterday that you have an ongoing investigation. And my question is this for the alleged contracting for the assassination? Yes, that is very clear. I was able to explain that yesterday. Okay, and particularly, the ongoing investigation pertain to the leads that you have to the alleged person that VP Sara talked to? Among others, Your Honor. But no subpoena has been issued to such alleged person under your leadership? Because we are under a case build-up status. It is an ongoing investigation as mentioned yesterday, sir. Okay. Now, let me just clarify. In a subpoena, the NBI must specifically identify the felony or crime for which you are issuing the subpoena. Is that not the case? Yes, we provide what is the crime that we will investigate. Okay, very well. So here, what will be the felony or crime that will be indicated in the subpoena? But you have to remember, we are also have the mandate to protect the Constitution, to protect the peace and order. And if it goes to the national security and peace and order, we are also mandated to investigate. Your Honor, with all due respect, Your Honor, the answer was not responsive. My answer was very specific. Layo ang tubag ba? Layo. Oh, lisod ng tao lagi babaka kay ngita na lang lutsanan ba? Ay! My question was very specific. What will be the felony or crime that will be indicated in the subpoena? Witness will please answer. The question was simple. What is the crime, if any, or penalty in relation to the document being asked by the counsel? We all know that there is no crime committed when there's a plan to kill until it is executed. But what I'm saying, that's why I'm qualifying, is because one of the mandates of the National Bureau of Investigation is to protect the national security. And we are also mandated to issue a subpoena or an investigation to do so. So if in this case, we cannot issue a subpoena, we can issue an invitation for those persons of interest. So no, you cannot issue a subpoena but just an invitation. In other words, this is not under the jurisdiction of the NBI, correct? It is within the power of the NBI to protect the national interest and the national security. And as mentioned, there is a continuing threat to the President and under Section G, Section 5 of the Republic Act 10867, it is one of the primary duty of the NBI to protect the security of the President. All right. Yesterday, you also mentioned betrayal of public trust, correct? That is correct. Can that be indicated in the subpoena when you issue it against this alleged person? It can be or it can be not. But why will we put the subject betrayal of public trust if the person being subpoena is not being tried for betrayal of public trust? What if it's against the Vice President? Just to clarify, can the subpoena indicate betrayal of public trust? We cannot put that because that is not a subject of a case under the revised penal code or a crime. The betrayal of public trust is the very well subject of an impeachment court. All right. So you admit nonetheless that betrayal of public trust is a ground for impeachment, correct? That is correct. I think it's in the Constitution. Right. And are you saying that once you reach your findings, because we're all waiting for that, you will? Is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara? Oh, thank you for that question. Objection, Your Honor. That is speculative. I think the witness is competent enough and in fact thank the counsel for his question. I'm interested to hear what the witness will also...
Abtik po na si Kuano, abtik po na si Luistro mo object. Bisag kuway klaro ba? Anda mo matubag sumatibag sa maong pangutana pero gi-object ka ni Luistro, hadlok po na si Luistro kay basta mga booking sila ba? Kini si Congresswoman Luistro, mo ni siya ang lead sa prosecution. Siya mo'y head. Answer. Thank you, Mr. Presiding Officer. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I know that NBI Director took pains in explaining his answer, but his answer already contains conclusions of fact and law. And may we ask, Your Honor? May I respond, Your Honor? I'm not yet done. In keeping, Your Honor, with this court's ruling last week, may we ask, Your Honor, that it be stricken off the record, Your Honor? My answer was pretty simple. And Counsel for the lead prosecutor. My question was pretty simple. Sorry. Your Honor, ang depensa po ang nagtanong kung mapapatunayan na nag-commit ng betrayal of public trust, kung sasampahan pa ng impeachment ulit at sinasagot lamang po ng testigo, consummated na ang betrayal of public trust dahil may kausap ng tao na pumayag na to execute the President, the First Lady, and the former Speaker. That's precisely the ground for our motion, Your Honor. Can we get the ruling, Your The Honor? motion to strike off is denied. Let the answer of the witness remain in the records. That was his answer, counsel. However, interpretative it may seem with respect to the law, since the witness was qualified yesterday as not only being the NBI director, but also engaged in the legal profession for decades and is in fact a former law dean. Let that remain in the records for the consideration of the senator judges. You may proceed, counsel. All right. My question is this. Are you conducting your ongoing investigation to substantiate this current impeachment case? Again, sinabi ko na po, kung ang pagbabasihan is betrayal of public trust, nandoon na po. Bakit po namin hinahanap yung kinausap na papatay? With all due respect, Director, simple yes or no will do. Hindi po, dahil sinabi ko na. Can you rephrase your question, counsel? So are you conducting the ongoing investigation to substantiate this current impeachment case? No need to substantiate because it's already been established. All right. Now, the answer, yes or no, Ra? The answer is you are not investigating anything in connection with the current ongoing impeachment case. Yes, because it's already been established. Naraman di ay, shortcut naman ay, pwede naman ganito magong yes, magbalak-balak pa. Okay. Mauto may gala ang tipik sa nakapadayon nga pag cross-examine, no? Nakapadayon nga cross-examination kaghapon, gihuman kaghapon adlaw. Duha ka adlaw gyud ang cross-examination nga gihimo sa defense panel ngadto sa katapusang witness nining Article 4 sa impeachment trial or complaint nga gisangat sa prosecutor or prosecution ngadto sa Senado. So dahuman ang ilang ikatulong katapusan naman kuno ni si Matibag nga ilang gipresentar nga witness alang kini sa Article 4. Kay upat man artikulo ang ilang ginuso dito sa Senado. Daghan na tingala nga anong Article 4 mo giuna nila og present.
nga na pa may Article 1, Article 2, Article 3. So kadaghanan sa opinion sa mga tao nga posible siguro kining Article 1, Article 2 ug Article 3 mga huyang og rason walay impeachable nga bugat. Giuna nila ang kini pagpanghulga kuno ni Vice President Sara Duterte kay alang kanila bugat-bugat kuno ni. Mo nang Article 4 ang una nilang gi-present dito sa Senado. Una nilang gipesgutan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Niya si Attorney Mike Operario sa iyang obserbasyon sa ikasiyam kaadlaw, no? Kaghapong adlaw sa pagdungog o nining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ato paminahon sa iyang opinion si Attorney Mike Operario, kabahin ani. Attorney. The next 48 hours will be very critical para sa Marcos administration because in a couple of days. Di ni mao katong usa ni Attorney. Katong usa about sa kuan. About sa ikasiyam kagapong adlaw nga impeachment trial. Anira. Sige, Attorney. Kagabi ay marami akong nakitang mga video and also sa press briefing ng mga House Prosecution Panel na tuwang-tuwa sila sa performance nila kahapon. And siyempre, sinuportahan ito ng mga vloggers na sumusuporta kay BBM. Pero ano nga ba yung totoong na-achieve ng prosecution kahapon sa testimonya ni Matibag and all the other incidents na nangyari kahapon? Ito si Attorney Mike Operario. Let's break it down a little further at pag-usapan natin yan. Pagkahapon nga, pagbukas ko ng mga post sa Facebook, nakita ko na may mga ilan-ilan pa rin naman mga kinukongratulate ang mga prosecution team at tuwa sila sa performance ni Matibag. And I was wondering, ano kaya yung pinapanood nila? Because yesterday, what has been established ng dalawang testigo ay inulit lang nitong si Matibag. Parang ang pare-pareho lang sila ng testimonya, but the credibility of the witnesses are getting worse. And I think ang ginawa ng depensa dito kay Matibag was masterfully done. Kagaya kasi ng sinasabi ko noon, forget about the video. The video is already there. Napanood din ng maraming tao at mas marami I think ang hindi na-offend. Natuwa pa nga siguro sa mga pagmumura na ginawa ni Sara Duterte kasi yung kanyang pagmumura na hindi natin magawa ay ginawa niya. So it did very little in so far as the credibility of Sara Duterte is concerned. So Article 4 is not achieving its purpose. However, dito sa cross-examination, binigyan ng oportunidad ang depensa para ipakita sa taong bayan kung ano yung kalalagayan at sitwasyon ng mga nagtitestigo laban kay Sara Duterte. Take the case of Director Matibag. Si Matibag ay sinasabi niya na mayroong grave threats. Pero nga naipalabas yung ganyang video noon na nagmumura siya. Talagang nananakot siya. Na sinasabi niya, ipapapatay kita. Pag pinapatay kita, walang ebidensya. At minura pa niya yung tao. And then, dinidepensa niya that it was just in a heat of anger. Pero yung derechahang tinakot niya na papatay niya yung tao. Kay Sara Duterte, wala namang ganun. The threat was conditioned upon the happening of an event kung ipapapatay siya. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo noon, para lang po yung yung hinahamon ka ng suntukan. Kaya may nagkumpronta sa'yo. Sabi sa'yo, sasapakin ka. And then sinabi mo sa kanya, sige, sapakin mo ako. Pag sinapak mo ako, ipapabugbog kita sa tatay ko. Meron na bang krimen na nangyari nung panahon na yon? Sakto. Wala pa. Kasi it's going to happen only kung siya ay sasapakin. Correct. So if that ever happens, sinapak siya at gumanti yung kabilang partido o yung mismong nasapak, he will be entitled to the self-defense. Kasi sinapak muna siya. So pareho din yun. Dito sa ginawa ni Matibag, sinasabi niya dahil nagalit siya, ginawa niya yun. So why is he being supposed to be understood or bigyan siya ng pagkakataon na idepensa yung sarili niya na siya ay nagalit lamang at hindi ito pwede kay Sara Duterte? Because if he is going to follow his own standard na kapag... Kining portion mga igalaw, kining hiskutanan ba, kung nato minumduman, kini si NBA Director Matibag, doon na po'y issue
nga nanghulga siya sa usa ka vlogger. Gani na record yun. Og mo ni gi-question, gisumbalik og question sa defense panel kining si Attorney Binluan ngadto di Matibag. Di ba Director Matibag may bidyong kumalat sa social media na nagalit ka rin? Pinagmumura mo yung vlogger? Wani gidinay ni Matibag yan yung kiangkon. Yes. Sa to paon sa kalainan ang iyang kasuko nga to sa ka-vlogger og kining isyu nga ilag yung ipatuo sa katawhan ang kalagot ni Vice President Sara Duterte nga nanghulga nga patyon ang presidente. So mo ni, bumalik sa iya ba? Bumirang. Justified ka na, so po pwede nang magsalita ng ganon. So Warag na back to you. Kung what is good for the goose should also be good for the gander. At dito sa sitwasyon na ito, naipakita talaga yung hypocrisy ni Director Matibag. Isa pa dito, siya yung nag-iimbestiga supposedly ng kaso ni Sara Duterte. But even before he was appointed as NBI Director, sa kanyang mga column, mga 4 na column yata yun, ay siniraan niya na at binabanatan niya si Sara Duterte. At tinatawag niya nga itong Brapinela. So, how can he be a fair judge tungkol dito sa kaso ni Sara Duterte when he himself has already prejudged si Sara Duterte? What it showed ay kagaya din nung naipakita na sa unang 2 testigo that prior even to the investigation ng NBI ay meron na silang decision, meron ng resolution. This is not about finding out the truth. This is about destroying Sara Duterte. At mag-iimbento ka na nga lang ng kaso, kagaya nga nito, ng mga pinagagagawa nila. As I have told you, and it is being manifested right now, pero alam na ito ng mga iskombro, ng mga taong nanonood, hindi ito para sa mga senador. Yung mga facts that they are showing today, this is not for the senators because the senators have already decided on it. May decision na yung mga yan bago pa man mag-umpisa ang impeachment. Kaya nga, nagpapakahirap itong sina Erwin Tulfo na mapababa, sila Ping Lacson mapababa yung threshold ng voting from 16 to 14. Kasi alam nila, as of the moment, wala yan. There is no way that they can impeach Sara Duterte if you're going to rely on the count of the senators today at 13-11. So, ang pag-asa na lang nila dito, ibaba yung threshold, siraan si Sara Duterte, hoping that sa pamamagitan ng impeachment na ito, there will be enough public pressure and the impression against Sara Duterte ay mag-turn into a negative, therefore forcing the other senators to switch sides. Yan ang taktika dito at ang strategiya dito. But so far, that has not materialized. And I think it's doing the opposite. The numbers will not lie, pabagsak ng pabagsak ang figures ni Bongbong Marcos. Since they started itong mga impeachment proceedings against Sara Duterte, there is nothing that they are doing that are helping them at the moment. Pasama lang ng pasama ang nangyayari. At mamaya magpapatuloy na naman ang investigasyon. More of the same things. Still, they are going to attempt to destroy yung credibility ni Sara Duterte. But not with evidence, but with made out facts. Kagaya nito, yung unsigned. Just grabe. Insulto talaga ito. Yung sinasabi ni Senator Cayetano, ni Pia Cayetano, even to the law students na nag-aaral ngayon. Tapos presentahan tayo ng ganitong klaseng mga dokumento na unsigned affidavit, unauthorized affidavit, and yet you will admit it. It is purely hearsay. You cannot read into the records statement of a person, lalo pa kung ito ay unsigned and lalo na unauthorized din. So who's gonna verify kung totoo yung kanyang sinasabi? Sino yung magiging liable for perjury kung itong dokumento na to ay mapatunayan na false yung statement doon? Di wala. So that is the reason why hindi pwedeng i-admit as document or as evidence itong mga affidavits na to that were never verified, hindi na-establish kung sinong pumirma, kung pinirmahan niya ba. And, pero nakita niyo the way na gumugulong itong proseso ngayon sa Senado, kagaya na sinabi natin, don't expect na makakakuha ng favorable ruling ang depensa dito insofar as their objections.
sa mga ebidensyang ipipresenta. This has been predetermined. Even the presiding officer obviously is into this. They're part of this, they're part of the majority, and they're gonna do this. However, ang impression na nakikreate nito sa mamamayan is already set already. Kitang-kita na namin. This is the beauty of media, this is the beauty of people discussing these issues. Maraming mamaalam, nagdidiskurso tungkol dito. And the iskombro, sa mga iskombro ng mundo, hindi na po maloloko dito sa mga palabas na ito because patuloy tayong nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi nga, alam nating lahat. Mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance. Okay. Moto si Attorney Mike Operario sa iyang bulawanon ng mga panglantaw. Sa ikasiyam kaadlaw kagahapon sa impeachment trial. Day 9. Pagpatod pa niya nga murag nangalipay kuno ang sa prosecution kay nakalamang kuno sila gahapon. Asa bagoy lamang ana. Kisgutan po ni Attorney Operario katong dokumento nga gibasa ni NBI Director Matibag nga dili ra ba iya nga affidavit kato ni Las Cañas unya wala pa kay signature ni Las Cañas og labaw pa nga wala kini man notaryuhe unya gidawat sa impeachment trial. Mo na nga nabalaka si Senator Judge Pia Cayetano. Katawan sila sa mga law students. Kaya wa na magsubay sa balaod ba? Korte man ang Senado. Dapat, o kung sa'y nasa korte ng mga legalidad, kung sa'y mga kinini ang patakaran, mo'y subayon. O kung sa'y nasa balaod. Di man. Kaya mo dawat mo sila, bisag way pirma-pirma nga affidavit, wapoy notaryo. Gidawat, ug mo to gibasa ni Matibag sa primerong adlaw sa paglingkod niya isip, kinini ang katapusang witness sa prosecution panel. Daghana ang gipang lubag-lubag ng mga balaod ani mga tawhana. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Sa rin patahimpit, magbulag-bulag, ato sa pasalamatan ng atong mga sponsor, mga produkto nga nagpalayo sa atong programa nga distribute kini sa Gold Found Incorporated sama sa atong Asigo Plus Purple Corn Coffee. Ang atong Asigo Plus Purple Corn Coffee usa kini kamatang sa kape nga makatabang sa atong panglawas. Gumikan kay pure nga purple nga mais ang gigamit nini o gihimong kape. Muna siya ang Asigo Plus Purple Corn Coffee. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Ang ato usab nga Asigo Max Liniment Oil, may na siya sa mga panuhot. Mga panakit sa kalawasan, dalas pamaol, o niya kabukugan, kini mga joint sa bukog. Dala sa rheuma or arthritis. Mga hangin-hangin sa tiyan, butod sa tiyan. Wagtanga ka na pinagis paggamit sa Asigo Max Liniment Oil. Ang atong Asigo Max Liniment Oil, haplas kini nga humot, wagtang ang panuhot. Sa mga kababayan o kalalakin ang gusto magpahami sa ilang kutis, inom ka mo usab nining atong kape, Hello Coffee Liver Cleanser. Kining atong Hello Coffee Liver Cleanser, olimpyo kinis atong mga atay. Kung limpyo ang atay, limpyo usab ang atong panagway. Gwapa o gwapo usab ang atong panagway. Mao nga gamita ang Hello Coffee Liver Cleanser. Kape nga makatabang sa itong panglawas, makalimpyo sa atay, makapagwapa sa dagway. Sa problemado sa pagbawas, katong irregular nga, dili mo gawas ang ilang hugaw ba? Irregular nga pagbawas. Irregular. Constipation. Ayaw mo o kumpiyansa niya na kay basig madaot ng inong kulon. O resulta hinon simba ko sa colon cancer. Likay ka mo sa colon cancer. Limpyuhin ka ng inyong sod sa ginawa. Pinag-usab sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Ang atong Asigo Cleanse Juice Drink, natural kini nga colon cleanser,
mo limpyo sa atong kolon, mo habwa, mo post sa tanan nga mga hugaw nga naa sa atong kolon o sa atong sud sa ginawaan. Batasana ang pag-inom nini Asigo Cleanse Juice Drink. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Usab sa mga kalalakinan, doon natay Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Kung gusto ka mo nga himsog kanunay inyong panglawas, dili mo yamiran sa inyong mga partner, dili mo ma-insulto nga mas gahi pa inyong ubo kaysa inyo ha, di na ka mo makapabarog, mabarog manggaling pero loyat, di na makatuktuga o panos kadlawon, gamit ka mo sa atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Pwede i-combine kining duha. Moinom kag Veramax Adult Capsule, tulakan din mo og Veramax Adult Coffee. 30 minutos sa dili pa mo magkumbate sa imong partner. Buto-buto tamas ginawa. Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee, basta naka Veramax, berada to the max ka na. Para maintenance, baskog kanunay ang atong panglawas, doon na puntay Asigo Plus Herbal Capsule. Pwede mo inom ani, bisag wa mo'y sakit. Asigo Plus Herbal Capsule. Once a day, o wa mo'y sakit. Pero kung na mo'y tambalon sa inyong lawas, 3 times a day, buntag o hapon. Asigo Plus Herbal Capsule. Parisida yon sa atong Asigo Plus Herbal Coffee. Lami na, healthy ka pa. Doon na po tayo Asigo Plus Herbal Coffee Creamier. Friendly kini sa dunay mga diabetes. Ayaw ka balaka mo inom aning nasangpit nga kape kay wa ni kuidaw kung doon na kay diabetes, makatabang pa sa imong diabetes. Kining atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer. Ang gigamit nga pagpatamis nini dili traditional nga gikas tubo, kundi stevia. Friendly ngadto sa dunay mga diabetes. Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and stevia, lami nga magkapahimsog, kape nga makapabaskog. Kini tanan nga mga products sa nga ginistribute sa Gold Found Incorporated. Kapalit ninyo sa tanang mga malls dias inyong tagsatag sa mga lugar o sa mga grocery stores, mga dagko nga mga grocery stores. Kapalit ninyo kini produkto sa Asigo Plus. Kapalit po ninyo sa Bofarco Pharmacy. Kung doon ay Bofarco Pharmacy des inyong lugar, naa kining atong produkto sa Asigo Plus. Diretso lang mo sa Bofarco Pharmacy des inyong mga lugar. Samtang dires Bukidnon, kini nga produkto mapalit ninyo sa Malaybalay Gaisano Mall. Sa Malaybalay, sa Valencia Gaisano, Valencia sa may Sayri Highway o ang daan nga Gaisano des Valencia at tumangan sa public market. Mapalit mo ninyo diya sa Villahermosa City Drug Store sa siyudad sa Valencia gihapon. O mapalit sa ninyo kini mga product sa Centro Mall dito sa Maramag. Centro Mall sa Maramag. O sa Don Carlos, mapalit ninyo dito sa Metromart Don Carlos. Metromart Don Carlos. Ano ang mga outlet na to sa mga products sa Asigo Plus. O mapalit ninyo sab ang Asigo Plus na to sa tanan nga mga radio bandera stations sa tibuok Pilipinas. Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dira sa atong pagpanaguban. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sa atong programa, ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa atong mga kaubanan, kauban nato sa Radio Bandera Valencia, 102.5 sa dial sa inyong mga radyo. Pinagi-usab ni Kabandera Pastor Jeff Gobalani, ang atong station manager. Uban usab ni kinini ang Zari Anlingkaw, ang atong technician dito sa Bukid. Samtang ang atong usab nga mga kauban dito sa Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental, ang atong 94.5 Partners Radio Oroquita City, Misamis Occidental.
Sa ngalan usab sa mga kaubanan nato diri sa Radio Bandera Malay-Malay. Pinagi sa bag-ong frequency 89.7. Among manager si Kabandera Janice Damasco. Uban usab sa atong kauban speakers lawak si Kabandera Joy to the World. Kini si Kabandera Jess Vicente. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hinatunta nga Ginoo magaban ka natong tanan sa kanunay, ilikay kita sa mga disgrasya matag karon gunya og sa tentasyon sa pagpakasala. Lungsod paminawa apil og gibutyag ang kamatuoran aron maangkon mong tinuod nga demokrasya. Ang kamatuoran mo'y dalan sa atong kagawasan. Basta Radio, i-bandera mo! Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Broadcasting live from the heart of Mindanao, province